Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel Kawasaki HD3. Ang issue ng motor ni boss, pag tinatadyakan tila daw loss compression, napakalambot. So ano nga ba ang eksaktong sira nito? Kaya naman sa bidyong ito, ituturo ko ang sikretong malupitan. At pag ganyan ang issue mga padreng, tanggalin na muna natin yung kanyang cover dito sa parting clutch. At dito sa parting kanyang clutch lifter, merong adjuster po yan. So, ang tendency niya kung bakit lumulusot, nakatutok yung kanyang rod. So, ang gagawin lang natin dyan, gagamit tayo ng flat screw, tsaka ng 10mm na llabe. So, ayan, kontrahan lang natin yung gitna. At sa pagkakataong yan mga padreng, napakatigas. So, tila ayaw magpatanggal. So, ang gawin natin, tanggalin na natin dito yung triangle na yan. At pag natanggal nyo na yung mga tornilyo na yan, automatic yan, matatanggal mo na. So, tanggalin nyo na rin yung kable dito sa part na yan. Madali lang, napaka basic na basic lang. So ito yung hawak ko, naka clutch lifter, so hindi pwedeng magbaliktad dyan. Ito nasa labas yan, hindi pwedeng itaob na ganyan dahil kikis-kis yan, dapat nasa labas yan. So ito yung sinasabi kong rod na tumutukod doon sa pressure plate. Doon may tinatamaan yan na parang bola doon sa loob. So pag nakadikit doon yan, automatic yan, nawawala ng presyon. So, ayan, tinanggal ko, tsaka ako pinadyakan. Kung mapapansin nyo, matigas yung presyon dahil wala yung kanyang clutch lifter. Imagine nyo, pag nakatukod yun, mga idol, nakabuka yung lining, kaya nawawalan siya ng presyon. At kaya lumulusot yung ating kicker, ibig sabihin nakatukod na ganyan yung ating rod. Pag nakatukod, yung clutch lining bumubuka, kaya nawawalan siya ng presyon. Kaya ang gagawin lang natin dyan sa HD3, adjustment lang ang kulang yan para mawala yung pagkatukod na yan. At sa pagkakataong yung mga padreng, napakahigpit nitong rod na to. Yung tumutukod dun sa pinaka bilog dun sa loob. So kahit kontrahan, hindi ko matanggal, ang gagawin ko dyan, mag-improvise na lang tayo, papalitan na natin yan ng bago. At ito na nga mga padreng, ang gawin lang natin, pitin lang natin ng pakaliwa. Total ayaw matanggal nung nut sa pinaka-tornilyo, ugutin na natin. So yan, natatanggal yan sa dulo na yan. Ito yung rod na sinasabi ko, once na nakatulak yan sagad, so malimit na nawawalan ng presyon dahil nga walang iniwan yan sa nakapisil ka ng clutch lever. So nakatulak po yan, kaya talagang pag tinadyakan mo, minsan lumulusot yan. So sa pagkakataong yan, hindi ko siya mapihit, so gagawa na lang tayo ng bago. At ito mga padreng, nakakita ko ng Allen bolt, so itry natin ipasok. So yan na, ipasok natin So itutulak niya yung pinakadulo na yan mga idol. Ayan yung lumalabas na yan, itutulak niya yan. Yan ang tumutulak doon sa pinakabulita sa loob. Napansin ko rito, medyo lumalim na siya. Kaya pag binalik ko yan, pwede nyo po yan baligtarin para medyo kuminis po yung dulo na yan. Ayan, medyo lumalim na siya. So pag binalik nyo, baligtarin yung ganyan. Ayan yung makinis, siya yung sa labas. Yung malalim na yan, siya yung sa loob. So ibalik natin yung gas-gas, doon na siya sa loob para makinis siya. So, i-atras na muna natin. Gagawin ko lang dyan, puputulan ko lang yung dulo. Mag-grind tayo. Maghihiwa tayo para mapihit natin siya ng flat screw. So, yun, nalaglag pa. So, papakita ko rin yan sa inyo mamaya.
So yun na nga mga padring, naikabit na natin yung kanyang clutch lifter, tapos yung rod na palitan ko na, galing siya doon sa Allen bolt. So pinutol ko lang yung dulo, tsaka linagyan ko ng gatla para mapihit natin ng flat screw. So yan, hinigpitan ko na yung tatlong screw niyan. So ang pag-a-adjust niyan mga idol, isagad na muna natin pakanan. Pag sinagad natin ang pakanan yan, yung rod na yan, didikit dun sa pinakabola, dun sa kaninang tinuro ko, yan. At pag dumikit yan, rod na yan, mawawala ng play. Tapos pumihit lang tayo pakaliwa ng 1/4. At okay na yan. So yan, okay na siya. Sige, tadyakan mo kung lumulusot. Sige. 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 Anong pakiwari mo? Okay siya. Di ba? Dahil nakalayo tayo. Okay na. So yung mga padreng, nalagyan na natin ng tamang clearance yung clutch. Babalik na natin yung kanyang cover. So didikitan na muna natin ng triban. Tapos papapaandar natin. Tsaka tatanungin natin si boss kung anong resulta, kung good ba. Hindi na nawawala ng presyon. So balik na muna natin to. Mandang ulit eh, minor pa ah. Lagyan mo ng ano to, mga tsinelas. So yun mga idol, ang issue ng motor ni boss, lumulusot yung kick. So nakita nyo naman sa video kung paano ang diskarte ang malupitan. Ang isa pang issue nito, walang minor. So naka 3.5 yung kanyang carburetor, yung kanyang air screw. So ang ginawa natin, linagyan natin ng tres. So marami kasi ako na-encounter na sa tres na pihit ng kanyang air screw, dun gumaganda yung minor. So ipakipandar mo nga boss. Shout out kay paring bro. Ayan o, pamangkin niya. Ay, one click ah. Oh, may minor na. Ayan na, may minor na. Patay mo na, patay. Anong masasabi mo? Okay naman. Ayos. Ayan o, medyo gumanda na yung kick. Huwag mong, hindi, sabihan mo lang. Matigas na lumalaban pa lumalaban pa mga idol. Mga padre, kung nagustuhan mo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na kagaya nito. O baka may gusto kayong shoutout. Wala naman yung asawa mo. Sino ba? Asawa mo, may asawa ka? Ala daw siya sa shoutout. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.